Magandang afternoon mga kawan. Good afternoon sa inyong lahat dahil mapapasabi ka na naman ng Lunes na naman. Yan mo kawan, mababawi mo naman yung pasok mo ngayong Lunes dahil hanggang Thursday lang daw tayo, no? Yes, so talaga naman kinikilig. Long weekend na naman. Pero kawan, ngayong Lunes muna ang ating pagkulitan, pag-usapan at pagkwentuhan kasama ang taga-kwento ng bayan na si Lo Vinci. Kamusta kayong lahat mga kawan? Kamusta yung mga kakwentuhan natin dyan sa kanilang tahanan habang namamasada, habang nasa opisina, habang kumakain ngayon ng pananghalian, no? Sarap naman ang pagkain mo, baka naman. No? Ako kanina kinain ko lang pan-diet. Pampabata, no? Sisig. Talaga naman. Talaga yung collagen yun. Collagen, ang sarap. Kawan. Tapos ang daming sauce. Grabe yun. May Lunes na naman kawan. Ako, alam naman natin kapag Lunes ay medyo pupungas-pungas ka pa, no? Ang hirap no, kawan? Para may hangover ka pa ng Sabado-Linggo, tas bitin pa yung araw sa'yo. Pero, syempre, gawin nating good vibes ang ating Lunes, mga kawan. At sabi nga daw nila dito, kawan, marami tayo laging kasabihan sa buhay natin. No? Katulad nga last week, kawan, ang gaganda ng mga kasabihan ng mga kawan natin. At may mga bagong kasabihan na naman tayong nakuha at babasahin ngayon sa kwentuhan natin, mga kawan. Pero bago ang lahat po na kawan, alam nyo kanina kawan, habang nasa biyahe ako kanina kawan, may nag-uusap. Medyo naging marites ako onte. Pero parang ganun na nga, sobrang naging marites yata ako. Doon sa likod ko kawan, may nag-uusap habang nasa LRT ako kawan. Habang nasa LRT ako, tapos sabi nila, alam mo bes, gusto kong jowa, yung wild. Sabi ko, grabe to. Nasa publikong transportasyon, ganun ang usapan. Wild! Wow! Siyempre napaisip ako ng kalokohan. Alam niyo naman ako kawan kapag malikot ang isip ko, nasa labas, kung ano-ano mga naiisip kong kalokohan, sabi ko nag-uusap sila, no? Wild daw yung gusto nilang jowain. Ba't hindi nila jowain tigre, no? Jowain mo tigre, wild yun, kawan. Wild, no? Wild animals. Hindi kawan, nagulat ako kawan Kayo ba kawan, mahilig kayo sa mga wild? No? Kasi ako nagulat ako dun sa usapan nila. Alam mo bes, nako, matagal ko na tong pinangarap. Diba? Diba? Nako, matay tayo dyan. Maano tayo dyan? May MTRCB tayo. Hindi, pero alam nyo kawan, alam nyo kawan, napapaisip ako, sabi ko, pero yung dalawang babae yun na nagkukwentuhan. You getting into my nerves, girl. Sobra. Pero mo, talagang ako naniniwala ko, mga babae talaga may mga tagong lihim rin niya ng ng kabaitan sa buhay nila, no? Pero mo sila nag-uusap ng ganun, wild daw ang gusto nila. Ba't napaisip tuloy ako, ano mga wild ba ang mga gusto nila? Yung medyo may dahas. O kaya yung masyadong extreme, yung boyfriend mo tumatalo na lang bigla sa bundok. Ano bang wild? No, kasi ako masyado pa akong dyan, wala akong alam dyan. At ayoko na mapahamak ang buhay ko. No? Naikwento ko lang naman sa inyo ang narinig ko at maritesan ko. Alam nyo yung reaction ko kawan, kanina, talagang hindi ko matutumbasan ang aking pagkagulat na dalawang magandang binibini nag-uusap ng ganon, tapos bakit hindi nyo na lang ako kausapin dyan? Maraming wild animals doon sa bahay.
Anyway mga kawan, sa lahat ng listeners natin ngayon, magandang tanghali. Pag-share naman po kayo ng live streaming natin at syempre kung may mga kwento kayo, pwede kayo mag-comment dyan ngayon. Comment down below sa ating live streaming mga kawan. At syempre ang text line natin ngayong araw na to, 0998-9619711. At kung ikaw ay nasa live streaming natin at gusto mo mapakinggan ang mga magagandang awitin natin, punta ka lang sa 1fm.ph. Mapapakinggan mo po ang mga magagandang tugtugin natin dito sa 1FM. Eto na, mga kawan, may pumasok ng kasabihan. Eto na, dahil dyan, may nag-chat. Eto na, nag-chat kawan. Sabi niya dito sa aking kasabihan, DJ Lou Vinci, ang kasabihan ko lang naman ngayon, nagtataka lang ako kung bakit ako pinagpalit. Parang wow, naka-iPhone 15 na siya, pinagpalit at bumalik ka pa sa 3310. Kumbaga DJ Lou Vinci, ang kasabihan ko, kapag hindi ka marunong makontento, mauuwi ka sa 3310 na pagmumukha. Uy, matitibay ang mukha ng ng 3310 ha. Kala nyo ba yung mga pamangkin ko pinang-touching yun? Diba? Yung mga kakilala ko doon sa amin, pinang-touching yun. Kala nyo. Biroy mo, inabutan pa nga ng ko yan eh. Inabutan pa nga yan ng mga bata pa sa akin sa ninuno na mga anak ng mga tito-tita ko eh. Grabe. Mga anak na pala ng pinsan ko. Tito tuloy. Mga pinsan. Ayun, hello sa'yo, Catherine Cunanan, Sevillano. At bago ang lahat mga kawan, gusto ko lang din pala magpasalamat kay Doc Grace. No? Si Doc Grace ay napakabait at napakaganda kong doktor yan, kawan. Kung gusto nyo pala magpagawa ng inyong e-pen, nako, meron akong discount sa inyo, big discount. Basta i-type nyo lang at i-chat nyo lang ang Precious Smile Ortho Implant Dental Clinic. Base yan sa Paranaque BF Homes. At ilagay nyo lang po yung code ko doon kapag nagtanong po kayo kung magkano. Lou Vinci 111. Malaki po ang discount nyo dyan. Promise kawan. Balikan nyo ako kapag hindi kayo diniscountan ni Doc. Ako bahala sa kanya. Hello rin kay Paring Muchi natin dyan. Kamusta Paring Muchi? At syempre, batiin ko lang din ang ating mga Tarlakenyos na nakikinig ngayon sa atin. Mga DJ Lou Vinci, nakikinig kami ngayon sa radyo. Ito, nagsesend sila sa akin ng ng mga video nila. Ito, hello sa inyo, Paring Harold. Hello sa'yo, Chuva. Ayan, hello sa'yo, Janet Villabos. Hello po sa inyo. Hello rin kala Boss Sarip. Ayan, hello po. At kay kala Kong Ninya sa may Darjan, Department of Agriculture. Hello po sa mga kaibigan natin dyan. Ayan mga kawan. Anyway mga kawan, dire-diretso lang ang ating kulitan at kwentuhan. Siyempre kasama ang ating mga kawan natin dyan. Pero bago lahat, may nagpapapalo up pala daw, Muchi. May nagpapapalo up daw ng niya. Yung radiator niya daw, Muchi. Shoutout daw Ayusin mo daw Hey! Anyway mga kawan, muli magbabalik ako. Dito lang yan sa Kwentuhan with Lou Vinci. Huwag kayo mawala Pagkwentuhan natin ang, pagkukwentuhan natin mga kawan? Pagkwentuhan natin ngayong araw na to ang mga bagay na magandang tandaan kapag ramdam mong gulong-gulo ka na sa buhay mo. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Ano mo na, big shoutout mo na sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, sa mga kaibigan natin from Australia. Hello, happy listening and watching right now. Brother Marco Silorio. At hello rin sa ating mga kaibigan sa UAE. Hello sa'yo, Eve. Happy listening. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at pagsuporta. At syempre, batiin ko lang din ang mga kaibigan natin dyan sa Tarlac, sa Mami Alice. Hello po sa inyo, Ma'am Alice, ang ating mabubuting kaibigan dyan sa Tarlac. At sa mga kaibigan din natin sa Panigi, Tarlac, kala Kevin, Marky, tapos ang kaibigan ko rin dyan sa Kabanatuan. Maraming salamat sa inyo, Boss John and Joseph. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, sa mga kawan natin dyan, ako napakadami nating kaibigan. Sobra natin daming kaibigan sa sa norte.
Lalo na Tarlac. Ito pa, si Sophia. Hello sa'yo, Sophia. Maureen Castro watching from Tarlac. DJ Lobinsi, pa-shoutout naman po si Tatay Romy. Glor, nakikinig po siya now. Hello po sa'yo, Tatay Romy. Dami tayong listeners dyan sa Tarlac, sa radyo. Grabe kawan, grabe dyan. Yung pumunta ako ng Kabanatuan sa mga kaibigan natin na from Tarlac, tapos nandoon, grabe ang suporta nila, pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo. Eto ba kawan, si Jericho, good day. Lobinsi, pa-shoutout naman kay Brian, Mark, James, Jordan na taga Sambales po sila. Hello sa inyo, Brian, Jordan, at sila paring James dyan sa Sambales, no? Alam nyo ba kawan, nakaranas na ba kayo sa buhay ninyo nung ang dami-dami nyo ng problema? Parang wala na kayong nakikitang sagot doon sa mga problema ninyo. Yung tipong bulag ka na kung tawagin. Kasi 'di ba kapag patong-patong na yung problema natin, parang wala na tayong way of exit na maging masaya, 'di ba? Wala na tayong way na para maging magaan yung buhay natin o kaya makipagkwentuhan, 'di ba? Lagi nang mainit yung ulo mo, lagi ka nang galit, lagi ka nang nakasimangot, 'di ba? Pero yung iba kawan, mapapansin mo ang galing nila magdalay, no? Mapapaisip ka din no? Ano kaya ang sikreto nila? Bakit wala akong ganun? Bakit kaya hindi ako makapagliwaliw na marami ang problema ko? Bakit kaya hindi ko magawang ngumiti kapag marami ang problema ko? Yun ang ating kwentuhan ngayon at hugot ng isang kawan natin. Sabi nga dito ng isang kawan natin, DJ Lubinsi, ano yung mga bagay na magandang tandaan kapag ramdam mo ang gulong-gulo ka na sa buhay mo? Ulitin ko, ano daw ang pinakamagandang bagay na dapat nating tandaan kapag gulong-gulo ka na sa buhay mo? Alam nyo kawan, ang makakasagot lang naman talaga niyan is sarili natin. Pero may way talaga para magawa natin kapag nasa gulong-gulong paraan ka na o gulong-gulong sitwasyon ka na ng buhay mo, magagawa mo pa rin magpasalamat, maging masaya, at maging kampante. Alam nyo kawan, hindi naman masama magkaroon ng problema. Kasi kasama naman talaga natin yan sa buhay . Sa araw-araw na ginawa ng Diyos para sa buhay natin, nagkakaproblema talaga tayo. And alam nyo naman yan, sino ang taong walang problema ngayon, bibigyan ko ng 1K. Diba? Lahat tayo may problema tayo kaman. May kanya-kanya tayong trials, may kanya-kanya tayo. Pero depende na kasi sa nagdadala yan kung paano natin dadalhin yung problema natin. And paano natin malalagpasan yung mga challenges natin. So kawan, ang tanong nga at gustong pagkwentuhan ng ating kakwentuhan ngayong oras na to is paano nga? Ito yan kawan. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Yung salitang act of gratitude. Ano yung DJ Lubinsi? Paano gagawin namin? Alam nyo kawan na ang sarap lang din isipin minsan sa buhay natin na ano yung mga magagandang nangyayari na sa buhay nyo. Ano na yung mga nalalagpasan nating problema sa buhay natin. Isipin natin yung mga maliliit natin na panalo sa buhay na i-apply natin ngayon sa pagkabigo mo. Alam mo kawan, paano? May mga taong nagrereklamo na ang traffic, sobrang traffic. Diba? May mga taong nagrereklamo ng sobrang traffic. Sobrang hirap magbiyahe kasi traffic. Pero nakakotse sila. Dadating sila sa opisina nila, nakakotse sila. Pero hindi nila naiisip yung ibang tao na pumipila pa ng LRT, MRT na para ang hirap, di ba? Ang hirap sumakay ng MRT, LRT dahil napakahaba ng pila, lalo na kung Lunes. Di ba? So mapapaisip ka kawan nagrereklamo ko na ang traffic. Yung iba nga, traffic na, ang init na, ang haba pa ng pilang tinayo nila bago sila makarating ng opisina. So kawan, minsan makakakita tayo ng magagandang bagay sa pagtingin din natin sa iba.
Na yung iba nga masaya pa rin sila kahit nakapila sila ng 2 oras pa uwi sa bahay nila. Pero ikaw nakakotse ka lang, nirereklamo mo, traffic, may panggas ka naman, naka-aircon ka naman. 'Di ba? Ang ganda ng trabaho mo. 'Di ba? Minsan kawan, tignan natin yung mga bagay sa buhay natin, sa maliliit na bagay na magpapasalamat tayo. Meron pa kawan. Sample kawan. Ito sample lang kawan. Kasi kawan, hindi talaga natin maiiwasan sa buhay natin na magtanong tayo na ang dami ko ng problema, paano ko ito malalagpasan? Paano ko ito magagampanan? 'Di ba? Ang hirap mag-isip ng mga bagay na magaganda kapag ang dami mo ng problema, lalo na kung wala kang pera, 'di ba? 'Di ba? Ang hirap mag-isip ng mga magagandang bagay lalo na kung wala kang pera. 'Di ba? Paano mo susolusyonan 'yon? Sige nga, mag-isip ako ng magandang bagay, magkakapera ba ako? Siyempre hindi. 'Di ba? Pero kawan kasi, makakagawa ka ng paraan kapag yung mentally mo, emotionally, physically, okay ka. Kasi kapag hindi mo kayang i-take yung mga problema o i-handle yung mga problema ng maayos, wala Hindi ka makakapag-isip at makakapag-desisyon ng tama. Kakainin ka, mabubulag ka kawan. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga desisyon na padalos-dalos tayo. Totoo yan Nangyayari sa buhay natin na nagdidesisyon tayo ng napakabilis na padalos-dalos tayo dahil hindi natin napag-isipan, nakakain ka na ng problema. Diba? Nakakain ka na ng init ng ulo mo. Nakakain ka na ng mga bagay na hindi naman na nakakabuti sa'yo. Sample. Pangalawang sample natin, kawan. Ito. Maganda to, kawan. Ito naman. Meron akong kakilala na lagi kami nagtatalo. Sabi ko, bakit ka ba nagrereklamo lagi sa buhay mo? Bakit ka nagrereklamo lagi sa buhay mo? Sabi niya, meron naman akong kotse. Meron naman akong bahay. Meron naman akong masayang asawa. Meron naman akong mga anak. Sabi niya sa akin yun. Pero naiinggit ako sa buhay mo. Ha? Sabi ko, ba't ka naiinggit sa buhay ko? Pare, sabi ko kung tutusin niya, mas masarap yung buhay mo. Dahil wala kang iniisip, ang dami mong pera. Ang dami mong, ang dami mong business, ang dami mo nabibigyan ng trabaho. Pero bakit ka na mo problema? Ano bang pinakamalaking problema mo na nagpapabigat sa sarili mo? Ang sinabi niya sa akin, kawan, yung oras daw sa nanay niya, hindi niya na daw kayang ibigay. Dahil nga sa sobrang dami niya ng ginagawa sa buhay niya, hindi niya na na-handle yung sarili niya. Hindi niya na na-handle yung sarili niya para doon sa pamilya niya. Although na okay yung wife niya, syempre kulang ka pa rin talaga pag wala ka nanay. And sabi niya sa akin, ikaw kasi ang dami mo man racket, ang dami mong ginagawa, pero na-handle mo pa rin yung time mo sa family mo, sa partner mo, sa mga kapatid mo, sa mga ibang bagay. Yun ang kinakaano ko. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, minsan kasi talaga, may kailangan tayong i-sacrifice. Diba? Sa buhay natin, may kailangan tayong i-sacrifice. Diba? Sabi ko sa kanya, masyado ka kasi nagpapaka-busy sa trabaho mo. Masyado mong pinoproblema na kapag wala ka dyan sa trabaho mo, baka bumagsak na. Masyado mong iniingatan yung trabaho mo. Sabi ko, baka yung oras na kasama mo yung nanay mo, hindi mo na maingatan. Kaya minsan napaisip siya, oo nga no. Kumbaga ito talaga yung trabaho ko, maglalaho din to Pag namatay ako, sabi niya sa akin, mawawala rin to 'Di ba? May iiwan lang to sa kanila Pero yung nanay ko, hindi ko na mababalik yung buhay niyon. Alam niyo kawan, minsan kasi, kahit magaling tayo, tama yung ginagawa natin sa buhay natin. Kapag hindi tayo nag-iisip ng tama at nasa kondisyon tayo, nabablangko tayo Tingin natin wala nang way of exit doon sa problema natin. Tingin natin, lahat na lang ng bagay, magkakamali tayo. Sabi nga daw dito, kapag ramdam mo natin na magulo daw ang buhay natin, dinadamay na rin daw natin yung sarili natin. 'Di ba? Sabi nga daw sa linya, my life is messed up. 'Di ba? 'Di ba? And pwede pa daw tong mapunta sa I am a mess. 'Di ba? Ang dami kasi kawan minsan gumugulo sa buhay natin na hindi tayo nakakapag-isip ng tama.
na alam naman natin magaling tayo pero hindi natin naiisipan ng tama. And minsan pakiramdam natin na wala na tayo doon, wala na tayong magagawang tama at katotohanan eh. Natingin natin puro na lang mali ang gagawin ko. Tingin ko hindi na to tama. Tingin ko wala na akong gagawing mabuti. And nakukulong na tayo doon. Kawan, lagi niyong tandaan yung salitang act of gratitude. Tignan natin yung mga bagay na nalagpasan natin dati. Yung mga bagay na meron tayo sa ngayon at sa noon. 'Di ba? Ang problema, darating at darating talaga sa atin yan. Ultimo milyonaryo ka, mahirap ka man, o nasa middle class ka man, lahat tayo may problema. 'Di ba? And ang pinakamaganda dyan, mag-reflect tayo minsan. 'Di ba? Mag-reflect tayo sa mga bagay na iniisip natin na baka naman kasi nasusobrahan na ako sa pag-iisip ng problema, hindi ko na nagagawang tumawa. O baka nasusobrahan na ako sa pag-iisip ng problema, hindi ko na naiisip yung mga magagandang bagay pa na nangyayari sa akin. Kaya minsan, kawan, tignan din natin yung mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa atin. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello muna kalahati Margie. Ngayon na nagmemeryenda daw ngayon sila dyan sa may Butuan. Hello po sa inyo. Sa mga kaibigan natin dyan sa Baler. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Baler. Kala Mami D. Hello po sa inyo Mami D. Sa mga nakatutok dyan, sa mga kaibigan natin dyan sa Baler. Hello po sa inyong lahat. No? Uy, come on. Malapit na nga pala ha. Malapit na pala ganapin dyan. Ulit ha. I-plug ko lang pala sa inyo mga kawan. 45th founding anniversary and 136th birthday anniversary of Doña Aurora Aragon, Quezon. Gaganapin po yan sa Baler at may istasyon po tayo dyan sa Baler mga kawan. Kaya sa mga kawan natin na nakatutok ngayon, i-plug ko lang po sa inyo ang 45th founding anniversary and 136th birthday anniversary of Doña Aurora Aragon, Quezon. At gaganapin po yan, syempre, sa Baler. Mag-uumpisa yan, gawan, Feb 5. Ngayon, Monday, nag-i-start na yan. May mga event po sila dyan, na mga activities nila and opening of ADC, alam ko, ADC Sports Fest po nila dyan, ADC Volleyball Tournament, yung mga iba't iba pa po na lang mga activities dyan sa Baler. Hello po sa inyo. Magandang tanghali po. Siyempre sa LGU ng Baler, big shoutout po sa inyong lahat. Ayan. At siyempre sa mga nagtulong-tulong mga kawan para maging matagumpay ang event dyan sa Baler. At syempre, big shoutout din sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar. At binabati ko rin pala si Ate Margie. Hello Ate Margie, big shoutout po sa inyo and happy anniversary po sa inyo ng inyong partner. Hello Ate Margie! Hindi naman sinabi ni Ate Margie kung ilan silang taon na eh. Ilang taon na ba kayo, Ma'am Margie? At hello rin kay Ma'am Vivian na nakikinig sa atin ngayon dito sa 1FM. Kala Doc Grace yan sa Precious Smile Ortho Implant Dental Clinic yan sa aking sponsor. Maraming salamat. Sa aking sponsor sa ipin ko, maraming salamat sa nagmamahal sa akin. And syempre sa mga kawan natin at kaibigan natin, Area Super Club, Moon Club, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan yun. Ayan mga kawan at nako, ito pa may mga nagpapabati pa. Hello rin, kala Cap Jory. Hello po sa inyo Cap Jory. Ayan, nanonood po daw sa atin ngayon dito sa 1FM. Ayan naman pala. Cap naman, baka naman. Baka naman dyan. Pakalog naman kayo dyan, no? Baka naman matikman namin ang pa-burger nyo. Hello rin sa mga kawan natin dyan, sa mga kaibigan natin, no? Sa mga kawan natin dyan na nakatutok ngayon, maraming salamat sa inyo, no? Ayan. Anyway, hello rin sa mga kawan natin, na nakikinig ngayon sa, ito,
Olongapo. Wow, ang dami ha. Taga mga Olongapo. Yung sa mga Olongapo dyan. Hello sa inyo. Hello rin sa Batangas. Sa mga nakikinig dyan sa Batangas. Wow, hello sa inyo. Kasabihan, bukas na po ulit ang kasabihan natin, no? Bukas ulit. Limitado lang ang ating mga kasabihan. Para hindi tayo maubusan ng mga kasabihan ng mga kawan natin. Siyempre, inuunti-unti natin basahin yung mga... And also Mindoro ha, big shoutout sa Mindoro ngayon. Hello sa mga listeners natin dyan sa Mindoro. Ang dami rin natin mga kaibigan dyan sa Mindoro. Nako, sarap dyan sa Mindoro. Sarap mga ano dyan mga beach, no? Yung mga swimming. Mindoro. Hello kay Boss Eric dyan. Si Boss Eric Arevalo. Yan, sa Mindoro po yan ang ating mga bossing dyan. Dami natin mga bossing Ayan na to pala kawan. Anyway. Ito na mga kawan, muli tayo nagbabalik at may nag-chat nga sa atin at may nag-comment dito. Sabi tayo dito ni Jericho, good day and good afternoon DJ Lo Vinci Lods. Gulong-gulo na ako kapag tinatawag ako ng bakla at bakit lalaki ang gusto mo. Ngayon kung ganyan ang gusto ko, lalaki pa rin naman ako. Isang bisexual po ako DJ. Oy. Alam nyo kawan para lang sa akin padaanan lang natin tong komento ng ating kawan. Kumbaga wala naman masama kung ano man ang ano mo. Kung ano man ang iyong katangian o kasarian sa sarili mo, di ba? Ang mas masama yung nanjudge ka ng tao, naninira ka ng tao, o nangkukwento ka ng buhay ng ibang tao nang wala ka namang alam dun sa tao na yun. Nang hindi mo naman siya kakilala. Na ang mahirap doon, hindi mo naman siya talaga literal na nakakasama. 'Di ba? Yung mga taong ganun, toxic 'yun, yung mga ganung tao. Tigilan at layuan niyo yung mga ganung tao. Kasi alam niyo kawan, sabi nga ng mga kakilala ko na magagaling pag tatanggal ng mga toxic na tao. Sabi daw nila, ang tao daw na hindi toxic, yung taong hindi marunong maggawa ng kwento sa kapwa niya. Kasi ang hirap kasi gagawan mo siya ng kwento o gagawan mo siya ng istorya nang hindi mo naman talaga siya nakakasama. Hearsay lang, no? Kung ano-ano lang, nakikita mo lang kunwari, ganyan, hindi mo naman alam talaga kung ano talaga siya. 'Di ba? Kaya mahirap man-judge ng isang tao. At may balik yan kawan, di ba? Maging mabuti lang tayo sa mga kapwa natin. Peace, love, and respect lang tayo mga kawan. Diba? Yun ang maganda doon, di ba? Respetuhin lang natin ang bawat isa dahil para respetuhin ka din. Kasi kung gusto mo respetuhin ka, respetuhin mo din ang kapwa mo. Di ba? Meron nga ako kakilala kawan. Sobrang humble lang. Ang yaman na tao. Sobrang yaman talaga na tao kapag nakita mo siya naka-tsinelas lang, nakasombrerong kung ano-ano lang, na parang ang dumi-dumi niya pa, 'di ba? Ang dumi-dumi niya pang itsura niya. Totoo to. Naging boss ko siya and naging partner ko siya sa isang company na binuild niya. And nakakatuwa lang dun gawa, napaka-humble niyang tao. And sabi ko kapag kasama ko ito, mapagkakamalan pa akong ako may pera eh. Hindi, totoo yung kawan mapagkakamalan talaga akong ako may pera. Pero sobrang yaman kawan. Kumbaga, ang manpower niya grabe. Tapos may-ari sila diyan ng building diyan sa may Shaw Boulevard. So nakita ko doon ko na-realize and dami ko natutunan sa kanyang mga bagay na binibitbit ko ngayon na unang-una, huwag kang magto-talk shit huwag kang magsasabi ng mga masasama sa kapwa mo, maging mabuti kang tao, maging maayos kang tao. Kumbaga, kung ano man ang mga sinasabi nila sa'yo, huwag mong pansinin yun kasi hindi ka naman nila kilala. And alam niyo yung tao na yun, kawan, kapag pumasok ko ng mall, ito yung kakilala ko, napakayaman na itong tao na to. Grabe talaga.
And pag sinearch nyo yung apelido nila, nandun rin sila, kawan. Andun talaga, talagang kilala sila. Pero naging kaibigan ko nga to. And ayoko nang i-mention yung name niya. But ito nga, ang sarap lang ikwento kasi sa inyo, kawan eh. Na talagang ang mga natutunan ko sa kanya grabe. Ito pa nga, kawan. Alam nyo, kawan, one time pumasok kami sa mall. And mahilig siya sa mga cup. Yung mga vintage cup. Mahilig din siya sa mga paintings. Pero nga kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba, kanina, kung babalikan ko yung sinasabi ko, yung tao na yon napakasimple. Talagang hindi mo mapagkakamalang siya yun. Yung mayaman na tao na yun kapag naka-Amerikana. Kasi nga kapag umaalis kami, naka-cup lang yun, nakaganyan lang, kasama niya yung wife niya, kasama niya yung anak niya. Talagang sobrang simple. Sobrang simple, kawan. Ngayon, pumasok kami sa isang store. Parang tinititigan siya. Tapos parang tingin sa kanya, wala siyang pambili ng painting. Magkano yung pinasok namin na painting? Doon yata kami sa sa isang mamahali na shop Daming mga painting ang mamahal, tapos may mga figurine doon, mga 100,000, 200,000, 300,000. Tapos alam mo ang ginawa niya, mahilig kasi siya sa painting, and doon rin ako nahilig kung bakit ako nagpe-paint ngayon. Kasi siya yung nagbukas sa akin doon Binili niya yung 3 painting na sobrang nagulat sa kanya, kawan. Kung baga alam nyo, yung lesson lang doon, kawan, hindi mo makikita o hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo pa siya nakakasama ng napakahabang panahon. Sabi nga, di ba na matatanda, hindi mo masasabi ang ugali ng isang tao kung hindi mo siya nakakasama sa isang bubong. Di ba? Kaya nga, huwag kang magtotok ng mga pangit sa isang tao niyan. Nasiraan mo, kung ano-ano, bantayan mo, di ba? Ang pangit ng ganun parang ang bantay na bantay. Diba? Ba't hindi mo bantayan yung sarili mo, di ba? Bantay ka ng bantay sa iba. Diba? Ganun. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Gusto ko na palang batiin si Boss Jake Maderaso. Yan po, si Sir Jake Maderaso. Tito Jake, happy birthday po sa inyo, no? Isa sa mga haligi ng ating ng media, no, ng radyo, ng mapasaan man, no? Napakagaling niya ni Sir Jake. Happy birthday, Sir Jake Maderaso, ang ating isa sa mga idolo natin, no, na broadcaster. And belated happy birthday rin kay Mel. Mel, belated happy birthday sa'yo, no? Baka naman, pwede yan, no? At syempre, gusto ko lang din pala batiyan ang lahat ng mga kawan natin na nagse-celebrate ngayon ng birthday nila. Happy birthday, mga kawan, no? Kung gusto nyo po magpabate, 0998-9619711 o kaya mag-chat po kayo sa Facebook page ng 1FM and also Lil Vinci page. Pwede po kayo dyan. And meron po tayong live streaming na pwede po kayo mag-comment para mabasa po natin kung gusto nyo po magpabate, no? And plug ko lang din pala, mga kawan, sa inyo si Baba Siriano. May vlog po tayo dyan, may food trip vlog po tayo dyan. Kasama ang 1FM food trip ni Juan. Siyempre, tinikman natin ang isa sa mga sikat ngayon na Arabic food dyan sa may Malabon, sa may Concepcion. At nakasama natin dyan si Baba. And talaga mapapababalik ka sa sarap dahil ang sarap. Babalik ka sa mga talagang solid na lasa. Kaya mga kawan, samahan ninyo ako. Mamaya magpo-post po kami ng aming full coverage para dyan sa Baba Siriano Arabic cuisine. Yan po. Naku, tikman yan. Nasarap. And also, pwede po kayo mag-follow syempre sa Facebook page po namin from Lucena. Local Facebook page po namin yan. Lucena, Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao. Tapos Mindoro. Please mag-follow po kayo sa Mindoro nating Facebook page. Excuse me po. Para lagi tayong updated, mga kawan. Para lagi po tayong updated sa ating mga posting ng mga videos natin dyan. Yun po yun.
Once again, kawan, ano ba ang naging lesson natin ngayong araw na to at sa mga maraming problema dyan? Shoutout din sa maraming dinadalang pagsubok ngayon, di ba? Sa maraming isipin sa buhay na hindi na nila nakikita ang kahalagahan ng buhay natin, kagandahan ng buhay, di ba? May mga tao ngayon na hindi natin maiiwasan at hindi natin masisisi na naliligaw sila, di ba? Pero minsan kailangan mo maging matatag, kailangan mo nga lumaban sa buhay at tignan pa rin ang mga magagandang nangyayari sa'yo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo. Alam nyo kawan, lahat tayo nagkakaproblema, napapagod, pero kailangan pa rin natin maging good vibes sa araw-araw. No? Kailangan pa rin natin bumangon sa araw-araw. Sabi nga, para saan ka bumabangon? Para taguan ang mga utang ko. Diba? Para magtago sa mga naniningil. Kasi kapag naabutan nila ako sa bahay namin, nyari! Diba? And big shoutout sa lahat ng mga kawan natin. Ayan, Jericho, nabasa na natin yan. Jericho, kanina pa. And maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. And syempre sa mga kawan nating iba dyan na nanonood sa atin ngayon, maraming salamat sa pagbahagi nyo po ng inyong mga kwento, mga kawan. No? Sabi nga daw nila, minsan maliligaw daw tayo, hindi na natin makita ang salitang saya, no? O maging masaya, kawan, sa buhay natin. Pero kapag nagkaroon tayo ng act of gratitude, no? Kailangan natin ugaliin yon na may mga bagay tayo na dapat magpasalamat tayo dahil blessed pa rin tayo. No, ang dami pa rin nating blessings na natatanggap sa buhay natin kahit nandyan ang problema. Talagang hindi mawawala ang problema. Paulit-ulit man natin sabihin may problema at may problema talaga tayo. Pero kailangan pa rin natin piliin na dalhin ang problema natin at maging masaya sa araw-araw dahil buhay tayo. Yun! Good vibes lang lagi, kawan, no? Kaya nga ngayong panangalian mo habang kumakain ka ng maruya, di ba? Maruya talaga no? Habang kumakain ka ng maruya, di ba? Maging masaya ka, di ba? Sulitin mo ang bawat oras at, di ba? Kailangan natin yan. And syempre, maging mabuti tayo sa kapwa, yan ang pinakamahalaga. At kapag may oras ka na makapagkwento sa iba, kwentuhan mo, baka yan ang magpapagaan sa kanila. Kung ayaw mo magpakwento, makinig ka lang, kawan. Diba? Sabi nga daw nila, minsan hindi natin gusto magkwento, kundi gusto lang natin makinig at isipin kung ano ba yung mga nangyayari na sa mga buhay-buhay at bagay-bagay, di ba? Pero kung gusto mong makipagkwentuhan at kulitan sa akin, pwede ka lang mag-drop lagi dito ng iyong kwento, kawan. Huwag kang mahihiya. Pag-usapan natin yan sa abot ng aking makakaya, no? Mapagpag-ibig man ang ating pag-usapan, okay lang yan. Mapa-jowa mo man, o mapa-career mo man, o mapa-sarili mo man, o ano man ang ating pag-usapan, halika, sasamahan kita dyan, kabarkada. Diba? Ako ang kabarkada ninyo tuwing panangalian at taga-kwento ng bayan na si Lou Vinci. Na lagi nagsasabi sa inyo na sa bawat awitin na napapakinggan natin, meron tayong kwentong napaghuhugutan. Yan. Hello rin sa'yo, Kim. Hello sa'yo, Kim. Naku, na-late na yata to si Maring Kim natin na manood, no? Kanina ka pa ba nanonood, Maring Kim? No, enjoy muna ang ating mga videos dito sa 1FM, Maring Kim, ha? Yan, ang mga avid listeners natin yan, sila Maring Kim. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo, mga kawan. Muli, sabi ko sa inyo palagi na gumawa ka na mabuti sa kapwa mo at babalik din sa iyo ang kabutihan na ibabato sa iyo, no? Basta wag lang tao ang ibato sa iyo, mabigat 'yon.
Kaya mga kawan, mali, maraming salamat. Ako nga pala si Lou Vinci, taga-kwento ng bahay tuwing 1:00 hanggang 3:00, Mondays to Fridays. Dito lang yan, sa Pambansang Kwentuhan ng Bayan sa 1FM, sa 1 lang yan! Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!